Mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat ha. Kamusta po kayo diyan? Oo, mga kaibigan ko, yan. 'Di, seryoso. Okay, mga kababayan po, mabuhay. Ako po si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan ng politika. Unang-una po, bakit nga po ba natin 'to ginagawa 'no? Ano lang po 'to, parang socio-commentary advocacy. Gusto po kasi natin na, ang mga OFWs at ang mga kabataan ay may mga napapakinggan na balita na angkop po sa kanila, okey? 'Yan 'no. Ngayon po, ngayong gabi, ngayong episode na ito, ng #WalkWithLan, ang ating pagdidiskusyonan o tatalakayin natin ang isang mainit na issue, VP Sara panalo pa rin sa 2028. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na sinusuportahan po natin si VP Sara Duterte at ang legasiya po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po natin, ikinampanya at ibinoto si Bongbong Marcos noong 2022 dahil po sa mga, gusto po natin ma-continue ang legacy po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero alam niyo tinitira-tira po si VP Sara Duterte 'no, pero walang epekto ang banat ni Yusek Castro, ang Dilawan at ang komunista. At mga kawok, sa panahon na ang politika ay parang telenovela, pero walang happy ending para sa mga sinungaling, si Vice President Sara Duterte ang matatag na leader mula Davao ay nananatiling frontrunner sa 2028 elections. Ayon sa mga latest polls mula sa WR numero at iba pang surveys. Habang si Undersecretary Claire Castro, ang bagong mukha sa PCO, ay walang tigil sa kanyang mga banat. Pero parang hangin lang ito, walang epekto, 'no? Shout out sa ating mga manonood sa Pilipinas, United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas. Kayong mga OFWs na nagtatrabaho ng husto sa abroad at kayong mga kabataan na naghahanap ng katotohanan, salamat sa inyong suporta. Mga kabok, kung hindi pa kayo subscribe, ano pang hinihintay ninyo Hit that subscribe button ngayon at i-on ang bell para sa mga notifications. At para sa mas malalim na diskusyon, sumali sa YouTube membership. Sama-sama tayong lumaban para sa katotohanan. At bago tayo magsimula, mga kababayan, habang nanonood, bakit hindi nyo i-check ang YouTube Shopping? May mga magagandang deals sa Shopee at Lazada mula sa gadgets para sa inyong daily grind hanggang sa essentials para sa pamilya. Shop na, support local. Mga kababayan, balik tayo sa ating bida, no? Si VP Sara Duterte. Sino ba siya? Ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakilala sa kanyang iron fist against crime at corruption. Si Sara bilang dating DepEd Secretary at ngayon ay Vice President ay nagpakita ng dedikasyon sa edukasyon at serbisyo publiko. Sa kabila ng mga bagyo ng politika, nananatili siyang top choice para sa 2028. Ayon sa WR numero poll, siya ang nangunguna sa presidential bets na may malaking lead laban sa iba. Bakit? Dahil sa kanyang track record mula sa pagtulong sa mga mahihirap sa Davao hanggang sa national policies na pro-people. Pero heto ang satire sa mundo ng politika, parang si Sara ay ang inday na hindi natitinag ng mga chismis, habang ang iba ay nagpapakamatay sa PR stunts. Siya ay nananatiling grounded, mga kabataan, ito ang tunay na role model, hindi yung mga nagpo-post lang sa social media. At sa inyo mga OFWs, alam nyo, nyong ang katulad ni Sara ay uri ng leader na magpa-prioritize sa inyong welfare, hindi yung mga promises lang. No? Okay. Shout out na ulit sa Norway at Switzerland, kayong mga Pinoy dyan na nanonood habang umiinom ng kape sa malamig na panahon. Salamat. Subscribe na para sa higit pang ganitong content. At hey habang nasa topic tayo ng strong women, tignan nyo itong larawan ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang confident smile. Yan. Okay? I-ano po natin 'yan, Ay, makikita niyo po 'yan sa ano natin, okay? 'Yan ang mukha ng susunod na pangulo, ayan. Teka nga, wait lang, wait lang, i-aano natin, image, wait. Tignan niyo po,
Okay, tingnan natin ang ano ni Sara Duterte. Ang picture ni Sara Duterte. Tama ba yan? Okay. Tingnan niyo po, Yan. Kita niyo? Okay. Okay, yan. Tignan niyo naman, walang-wala, 'di ba? Kita niyo yung smile pa lang, 'di ba? Ngayon lumipat tayo sa kontrabida, okay? Um, yan. Ayan, ngayon lumipat tayo sa kontrabida ng ating kwento. Si Yusek Claire Castro, sino ba siya? Isang lawyer, radio host at podcaster na hinirang bilang undersecretary sa PCO noong February 2025. Pero mga kawok, sa likod ng kanyang polished image, may mga tanong tungkol sa kanyang political affiliations. Kilala siyang supporter ni dating VP Lani Robredo. Praise niya si Robredo bilang good and no trace of corruption. Yan ang classic Dilawan vibe, mga kababayan. Ang dilawan na nauugnay sa Liberal Party ay madalas na kritikal sa mga Duterte. At ang komunista, label. Sa Philippine politics, kapag critical ka sa establishment at may left-leaning views, madali kang i-label na ganyan. Bagaman walang direktang ebidensya ng communist ang kanyang criticisms kay Sara ay parang echo ng mga left-wing narratives. Halimbawa, binananatan niya si Sara tungkol sa OVP funds at projects na sinasabing may irregularities ayon sa COA. Pero contradicted ito ang defenses mula sa OVP. Satay na sabihin parang si Castro ay ang press officer na mas maraming press releases kaysa facts. Mga kabataan, ito ang lesson. Huwag basta maniwala sa mga banat. Si Castro na umamin na hindi niya binoto si BBM ay tila may agenda na destabilize ang opposition. Sa kanyang press briefing, walang tigil ang kanyang attacks kay Sara, tulad ng pagdududa sa kanyang mental fitness at paglink sa destabilization plots. Pero witty remark, no? Parang siya ang clear na hindi clear ang intentions. Shoutout sa Australia, Denmark at Netherlands. Kayong mga OFWs dyan, kayo ang backbone ng economy at si Sara ang magproprotekta sa inyo. Subscribe na at join the membership para sa exclusive content. At para sa visual, eto si Yusek Castro, no, sa isang press briefing na nagpapakita ng stern look, mga kaibigan. Yan, isi-save as ko lang to. Yan, tapos ano natin. Wait lang, Oo, oo. Yan. Tingnan niyo po, ito si Claire Castro naman. Ayan. Yan, si Claire Castro. Okay, dito. Ayan, kita nyo? Yung sa baba. Okay, ayan po si Claire Castro, mga kaibigan. Okay, habang nanonood, mga kawok, shop kayo sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. May discount sa apparel at electronics. Perfecto para sa inyong Christmas gifts pabalik sa Pilipinas. Yan. Mga kababayan, sa seksyong ito, magiging intellectual tayo. No? Bakit walang epekto ang mga criticisms ni Castro? Una, ang polls, si Sara ay nangunguna pa rin na may solid support base mula sa masa. Habang si Castro ay nag-aakusa ng irregularity sa OVP, ang COA reports ay hindi definitive proof ng corruption. Mas technical issues lang, no? Parang si Castro ay naghahanap ng butas sa karayom, pero ang karayom ay still pa rin. Pangalawa, ang political context, si Castro bilang appointee ni Marcos ay tila tool para sa infighting, pero sa mata ng publiko, lalo na sa mga OFWs at kabataan, si Sara ay simbolo ng change, hindi yung recycled narratives ng dilawan. Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag kayong pauto sa fake news, Ayan, shout out sa United Kingdom, Sweden at Canada. Kayong mga Pinoy dyan, keep fighting for truth. Subscribe at mag-member para sa mas maraming ganito. Ngayon, para sa mga katatawanan, isipin nyo, ang politika ay parang sabong, si Sara ang manok na matibay, si Castro ang taya na walang panalo. May kwento ako, isang araw si Castro ay nag-press briefing. Binanatan si Sara tungkol sa funds. Pero heto, contradicted ng facts mula sa Inquirer at Manila Bulletin. Witty punchline. Ano ba yan? Clear. Mas clear pa ang tubig sa kanal kaysa sa iyong chismis. At para sa mga OFWs, isipin nyo ang inyong hirap abroad. Si Sara ay ang uri ng leader na magpupush para sa better protection, hindi yung mga banat lang, no? Shop na sa Shopee at Lazada via YouTube.
May mga beauty products diyan mga kaibigan para sa inyong self-care, mga kabataan. Okay, conclusion na po tayo. Pero bago mag-conclusion, alisin ko na nga po ito. Okay, alisin ko na 'to, yung image. Ayan, alisin na natin. Okay, kita niyo naman ang difference, 'di ba? Ni Vice President Sara Duterte at ni Yusek Claire Castro. Okay, mga kababayan, no, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok ha, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama nating panatilihin nating malaya, okay, at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban, #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Shoutout sa Germany at lahat ng ating mga nagbanggit na bansa. Salamat po ha. Subscribe, i-like, i-share at shop sa YouTube Shopping. Mabuhay po ang Pilipinas.